congratulations kay Bangag dahil nagkandamatay na nagugurgur na ang mga Pilipino at ang mga negosyante. That's okay. Yeah. Talaga okay lang. So congratulations sa inyong bangag na presidente. Alright? So nakakatuwa dahil yung mga taong hindi naman nakikialam sa politika o hindi naman nagkokomentaryo ay talagang nagsasalita na katulad ni Miss Hanilet Abansenia na nag-congratulate nga kay Bangag Jr. Parang ang dating BBM pa more, di ba? Kung gusto nyo tuloy-tuloy na may kidnapan, which is ang promotor naman ng kidnapan sa Pilipinas ay ang Marcos administration. Yan. Kaya sinabi ko nga sa inyo mga palangga, at tama ang sinabi ni Miss Hanilet Abansenia kung gusto nyo, I mean, parang ang dating ito yung gusto nyo. Alright? Ito yung gusto nyong mapala ng Pilipinas. Sabi ni Marietta nagalit si Clarissa Taratara. Okay? Hindi Claire pangalan nun, sabi ko sa inyo. Ako ang Claire. Now, mga kababayan, guni-guni lang ba? Guni-guni lang ba natin na bangag si Marcos Jr.? Actually, may mga nagme-message sa akin na mga from the media, actually dalawa yung nag-message sa akin na hinihingi nila yung authentication. Okay? Binigay ko na dati yan, kung di ko nagkakamali, binigay ko yan sa Manila Times or something, pero yung text lang ng authentication. Bakit? Okay. Nilabas ko na yan, na-screenshot na yan ng marami. Ang hindi ko lang pwede ilabas sa authentication ay yung signature nung tao kasi nag-sign nga ako ng non-disclosure agreement na hindi ko pwede i-publicize yung kanyang signature at the whole yung tawag dito, yung pangalan ng company niya hanggat ito ay hindi hinihingi ng korte. Kaya nga pinayagan naman niya ako, just tell them, but not, yung page per page, yung talagang malinaw. Parang I can, tell what's the result, pero hindi pwede ipakita yung signature. Ngayon, sasabihin naman ng bangag, chika-chika lang yan, So kung nakakaintindi kayo ng tinatawag na non-disclosure agreement, alam nyo yan. Pero pag bobo ka, katulad di bangag, hanggang ganun lang ang iyong reasoning. Okay. Ngayon, yung mga media na nanghingi sa akin, bakit? Dahil ang dami niyong pera. Bakit hindi kayo gumawa? Alam ninyo, mga media, bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong forensic investigation? Like ang GMA7, Philippine Star, Inquirer, may mga representante kayo dito na mga tao or journalist ninyo sa Amerika. Okay? Kung gusto nyo talaga na masabi ninyo na hindi ginawa ni Marlica yung authentication o pineke o whatsoever na sinasabi ng mga bangag, ibibigay ko sa inyo yung video. Then, you see yourself, you spend money para maipa-authenticate. Okay? Ninyo. Para meron kayong third-party authentication, yung talagang masabi ninyo sa sarili, hindi lang yung mga ginupit-gupit na litrato, yung picture, tapos alam nyo, ang ginamit pa ng mga bangag, si Marlon ng Third Floor Studio. Ginamit nila yung picture, dapat kasuhan mo yan, Sir Marlon. Yung picture niya, ginamit ng mga bangag na yun daw ang pinagkuhaan ng tenga ni bangag. Ganon po kadesperado itong gobyerno ni Marcos Jr. So kayong mga media, hawak daw ni Tambaluslos ang Philippine Star. Michael Lopez, ano pa nga ba mga kababayan? Halos lahat naman yan, ngayon ay gusto nilang hawakan, impluwensyahan, di ba? So,
Sabi ni Erwin Amaril, paano po yan, Madam Maharlika, inendorso na po ng PDP Laban si Manang Amy? Inendorso ba siya ng GAOL? Ang alam ko, inendorso lang ni Robin Padilla. Ngayon, what's my take? Sige, sagutin ko yan, palangga. Kahit inendorso ni Robin Padilla yan, huwag niyong iboto. Dahil mismo sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. For sure, makakarating to kay Robin Padilla. Nakasama ko si Robin Padilla sa Netherlands. Actually, tatlong doon sa room kung sa lugar na saan siya nakatira ay ilang beses, I think 3 beses na nagkaroon kami ng encounter and everything. Desisyon niya yan eh. Di ba? Hindi naman natin pwede panghimasukan yung desisyon niya. Pero tandaan ninyo na sinong susundin ninyo? Si Robin Padilla o si Inday Sara pagdating sa endorsement? Sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. So syempre, ang mga politiko, magkakaibigan, hindi mahindian, I don't know. Ang masasabi ko lang kay Robin Padilla, desisyon niya yon. Pero, bibilib lang ako, bibilib lang ako, kasi PDP Laban siya, di ba? Chairman, tama ba ako? Si Robin Padilla is Senator Robin Padilla. In fairness to him, okay, magkukwento ako ng konti, no? Ano bang, total ang title lang naman natin is Congratulations Bangag. So, nagkita kami ni Robin Padilla doon. He seems so nice person, okay? At syempre, hindi mo naman makakilala talaga yung tao pag hindi mo napasok yung kaibuturan ng puso niya. Pero ako, nirespeto naman niya ako at gano'n naman siya lahat, nirespeto niya. Pa-sweet, pa-tweetams, di ba? Artista, ganun talaga. So, wala akong personal na galit sa kanya. Tandaan nyo, binolja ko yan dati. Dahil kay Bangag. Nag-sorry nga ako sa kanya. Sabi ko na gano'n, Senator ha, sabi ko na gano'n, bolja kita dati. Sabi ko, sorry dahil sa kay Bangag. Ang sabi naman niya, naku, wala na po yan, ma'am, ganyan. So I will respect him as a person dahil pinakita naman niya yung respeto. Diba? Ibibigay ko sa kanya yon. Pero not necessarily na susundin mo yung sinabi niya. It's like saying yan na pag sinabing kung tumalon ka sa bangin, itatalon ka dahil mabait sa iyo yung tao. Ang hiling ko lang kay Robin Padilla, I think that's a good question. Sabi ni Bego, as a person. But you have to look for the greater picture. Ano yung greater picture? Yung may tutulong sa bayan, sa bansa. Ano ba ang mangyayari kung si Amy Marcos ay magiging senador pa rin? Puro na lang drama yan. Ako sa totoo lang, personally, before, ayoko supportahan si Philip Salvador. Kasi nga, based on credentials. But if you ask me, between Philip Salvador and Amy Marcos, susuportahan ko na si Philip Salvador. O lahat doon, why? Bakit? If Amy and Philip Salvador, unang-una, si Philip Salvador, wala pa siyang record ng pagnanakaw. Hindi nga lang siya well-educated na sinasabi natin na abogado or what. Pero kung kukumpara mo, si Amy nakapag-aral, di ba? Anong ginagawa niya? Sinasabi ba niya sa inyo na bangag yung presidente niya? Yeah. Para sa akin, nung nagsisimula pa lang, di ba, ang pinopromote ko si Atty. Vic Rodriguez at si Kong Marcoleta. Wala lang kasi akong t-shirt ni Kong Marcoleta. Okay? So ngayon, at sa iba pa. But, since Robin Padilla ay head ng, tama ba ako, si head siya ng PDP Laban. So, sinusuportahan ko ang lahat ng PDP Laban senators strategically. Dahil sa future na pag-impeach nila kay Inday Sara. Kasi politically motivated lahat yan, mga kababayan. So ngayon, although si Robin Padilla ay nagpakita ng respeto sa akin bilang isang tao, pero hindi lahat porque nagpakita sa iyo ng respeto, isusuportahan mo kung sinong inangat niya. Kaya number 56, sabi ni Palangga, si Menz. Yeah, number 56 tayo. Alright? And of course, the whole thing, PDP Laban. Dahil yan ay itinaas naman ni Inday Sara. At dun tayo, mga kababayan,
sa statement ni Inday Sara na never again sa mga Marcos. Dahil si Amy ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng tandem na Sara Duterte. Di ba? So binudol na tayo, ulit-ulitin ko, alam ni Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid. Okay, we're talking about Robin Padilla, no? So ngayon, Senator Robin Padilla, okay, narespeto kita bilang tao, sir, okay? Dahil nagpakita naman, di ka, pag ang tao naman nagpakita sa'yo, kung sincere pinapakita sa'yo, we can only question that, depende sa kanin. Like, pag may nagpakitaan ka ng taong kabaitan, mabait, di ba? Katulad yung, okay naman, so hanggang sa wala sa ginagawang masama sa'yo. Katulad ng pinakitaan ko ng kabutihan na confessed addict at, nagbenta ng sarili o nagbenta ng laman. Right? Tama ng Marcos, sabi ni Relly Tuazon. Pinakitaan ko ng kabutihan, pero hindi ako nagtiwala. Hindi ko pinaalam kung sino mga puting ahas. At syempre, binigyan mo ng pera. Pero yun nga, dahil naawa ka sa tao. Okay lang yun. Kung sa tingin niya, naloko niya ako, of course not. Maliit lang na pera ang ibinigay natin. Pero ang intention ko to help is that's my intention to help. So kung binudol man ako, marami naman nang nabubudol ng paliit-liit na barya, hindi ko na problema yun. Diba? Dahil hindi naman malaking kawalan ang, total of 100 mahigit $1,000 actually. Pero for the whole thing na yun from 2023. Diba? So hindi ako naloko nun. Diba? Yun ay dahil from the bottom of my heart, gusto kong tulungan ang taong wala daw pambili ng gamot. Sabi nga ng kaibigan namin, common friend na, gamot. Wala naman ako alam na may maintenance. Baka binigyan mo pa ng pampulburon. Sabi ko na gano'n, hindi ko alam. Baka nakatulong pa ako sa pagiging addictus niya lalo. Ngayon, and hindi natin na ina-highlight yan, yung pangalan niya. Kasi gustong-gusto niya yon. Lessons learned, sabi ni Cora McGarver. Everyday naman we learn our lessons, di ba, palangga? So ngayon, at saka huwag nyo na i-block nyo na lang, i-unfollow nyo kasi gustong-gusto niya yan. Yung former friend ko, kita nyo naman, sinabi niya mismo doon sa hearing na kami ni Marlica, magkaibigan kami, kahit na magkaibigan kami, hindi niya talaga sinasabi sa akin ng puting ahas for simple reason, for very simple and basic and catchy reason. I don't trust her at him. I don't trust him or her at all. At kahit na magkaibigan ko, ulitin ko, hindi tayo nagbibigay ng impormasyon. So balik tayo dito kay Robin Padilla, tumalon kasi tayo. Senator Robin Padilla, it's your freedom. Freedom niya yan. Hindi natin siya pwedeng pigilan na itaas na si Amy Marcos. But at the end of the day, it's your choice kung bobotohin nyo yung itinaas niyang kamay o hindi. Sa kabila ng sinabi na ni Vice President Sara at nakita nyo na kung anong ginawa ng mga Marcos kay Pangulong Duterte, na naniniwala kayo na ang ating Pangulong Duterte ay nagbigay ng kaaluwanan sa atin. Senator Robin Padilla, nag-usap tayo doon sa dining round table na yon, na kung saan nakatira and everything. Mabait siya sa mga lahat, sa mga tao doon. Ganun naman siyempre lang naman magwala siya doon, di ba? Wala naman sigurong politiko na pag nakita, ganun. Si Lisa Tanas lang yon. Sinabi ko kay Robin Padilla, hindi ko lang na-review kung ano yung mga committee na member siya, si Robin Padilla. Ito lang, i-echo natin sa kanya. Senator Robin Padilla, bibilib din talaga ako sa'yo kung kausapin mo yan si Amy Marcos na buksan ninyo yung investigation sa kidnapping sa Turkey. Kasi pinakilala ko si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kay Sheena Makapinig, okay? Yung nanay ng 2 bata. Nasa round table kami. Sabi ko, sir, ano ka ba? Member ka ba meron ka bang committee na pwedeng matakil yung issue niya na kinidnap yung kanyang 2 anak niya? So kung tama yung pagkakaalala ko, ang sabi niya, hindi kasi ako dyan sa anong committee yun. Pero sabi niya, anong committee? I forgot kung anong committee. Basta sabi niya, may committee ako na member na baka pwede. Okay? At alam naman, doon sa conversation, nag-agree naman si Senator Robin Padilla na ang mga Marcos ay walang hiya.
Kaya nagtataka lang ako. Kaya doon sa mga conversation namin, nag-agree naman siya na Marcos Jr., Bangag Administration ang pasimuno ng panggigipit kay Pangulong Duterte. So nagtataka lang ako, bakit itinaas niya si Amy Marcos? Doon sa mga conversation namin, not only kami dalawa, but general conversation, nag-agree kami lahat na ang dahilan ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay ang bangag na administrasyon. So, ang pakiusap ko lang sa kanya, kay Senator Robin Padilla, na alam ko, kahit sa senador, hindi naman sa Senate President nakukontrolin kahit pag-open pa siya siguro ng investigation, pero sir, manindigan kayo. Mr. Senator, Senator Robin Padilla, sana manindigan kayo, huwag kayong magpasindak. Kasi kilala naman kayo na matapang, di ba? Kapag na kulong nga kayo, di ba? At kayo ay hinarap ang mga hamon sa sa kulungan. Ang ibig ko sabihin, ang taong nakulong na dati, na nakasalamuha ang iba't ibang klasing satanas sa loob ng kulungan, kayang harapin ang pinakasatanas. You know what I mean? Pinakasatanas, which is yung si Lisa. Nakikiusap lang ako, hanggang may time pa, Senator Bato, Senator Bongo, kayong tatlo dyan, sino pa ba yung kakampi natin ngayong panahon na to bago mag-election? Kabagay ko, I don't know, ano pa ba? Do we still have time? I-open nyo yung investigation, Senator Robin Padilla, dun sa kidnapping, dun sa dalawang bata sa Turkey na ang pasimuno ng kidnapping ay si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Maria Lourdes Barcelon. When I say sila ang pasimuno, sila ang nag-facilitate para makasakatuparan yung fabricated crime na kinaso dun sa nanay para gamitin nilang dahilan na madukot ang dalawang bata. So yun na ang pakiusap ko kay kay Senator Robin Padilla. Kasi one-on-one, magkatabi kami, eto siya, you know, may picture nga kami, sweet eh. Hindi ko lang i-post, baka gamitin ha. Sabi, may picture kami dalawa na bonggang-bongga. Ang sabi nga sa akin, sabi nga ni Senator Robin Padilla, pasabugin mo na yan ma'am. Hindi ko pinost. Okay, baka gamitin ng kalaban, pero may pagkakataon doon, you know, may pagkakataon doon sa picture na yon. Pero sa akin lang, karapatan ni Robin Padilla na iangat at taas ang kamay ni Amy. But nasa mga kamay nyo na wag iboto si Amy. Itaas sa lahat ng gusto niyang itaas. Okay? So ang sa akin lang medyo, medyo siguro, mahirap talaga. Aminado naman si Robin Padilla na ang hirap, sabi niya, ang hirap ngayon na hindi talaga hindi ito yung eksakto niya sinabi, pero ito yung konteksto ng usapan namin na ang hirap talaga sa Pilipinas dahil sa gobyerno ng mga bangag. Alam niya yan, so I hope naman, I don't know kung anong pinakain sa kanya ni Amy Marcos, bakit tinaas na yung kamay, but siya lang ang makakasagot nun. Kayo lang ang makakapagdesisyon, at kung talagang ayaw niya nang mapabudol muli dahil sinabi nga ni Vice President Inday Sara, never again sa mga Marcos. Matapos nilang ipadukot ang Pangulong Duterte, kapalit ng kabutihan ng mga Duterte sa kanila, kaya naibalik sa pwesto ang bangag at naipalibig ang tatay, tapos ganun-ganun na lang kayo makalimot. Never again. Okay? Nautulang yan. Madaling, nautulang yan, madaling manipula yan si Robin Nabudol. Well, I don't know about that, pero I hope, you know, kaya ako, nag-aapila ako sa inyo, never again. Kahit ano pang mga drama-drama, okay? Ano pang mga drama-drama nila dan, nasa inyong mga kamay na wag na kayong magpapabudol. Parang nararamdaman ko po na nagdadrama si Robin. Nakikita niya paiyak-iyak na sa hearing sa Senado. Parang tingin ko nagdadrama lang, sabi ni Jan. Anong paiyak-iyak? Hindi ko napanood kasi yung buong hearing. Ba't siya umiyak? Nakita mo ba yun? Na umiyak si Robin daw? Ano sabi? Nakikita mo pala gano'ng umiyak siya? Hindi rin napanood. Yung naawa siya sa kay PRD. Maawa ka. Ako umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita sa taong bayan. Okay? Kahit bago ako matulog,
sa family, I talk about PRRD. Nung nasa dahig ako, kami, ng mga kasama ko, very lonely kapag naisip mo na yung nandoon pa si PRRD. Nung umalis ako sa dahig, ang bigat-bigat talaga, nakakaiyak, na kinidnap nila yung Pangulong Duterte. Kaya huwag kayong magtiwala kay Amy Marcos. Never again. Kaya tignan mo, sabi nga, di ba, congratulations. Anong nangyayari? Congratulations sa bangag na administrasyon. Ano ba nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan? Ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas kung bakit dapat hindi na kayo magbakasyon muna sa Pilipinas? Baka mabiktima kayo ng tanimbala, extortion, teka lang, asa na yun? Tanimbala, extortion at jijilitan kayo ng jiig ng mga jutang ginamias. Ang sinasabi ko nga sa inyo mga palangga, ang posibleng mastermind talaga ng kidnapping na ito, walang iba kundi si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Meron ng, di ba? Meron ng patunay. Dalawang bata sa Turkey, Pangulong Duterte, ako gusto nila ipadukot. Lahat kami na mga kritiko gustong ipadukot. Lahat ng mga vloggers. Diba? Tatamnan ng kaso, ihaharas, i-intimidate, politically persecution, pagtatanim ng mga kaso. Tapos habang tayo ay tinatiman ng kaso, mga kritiko, mga Duterte, taong bayan na nagbibigay ng sentimiento, dalawang bata, grade 8 ang sinaksak dahil ano ba itong mga batang na tinuslok? You know what I mean? Ito ba ay mga addictus? Kasi dito sa mga report, marami dito, maagang binawayan ng buhay ang dalawang lalaking grade 8 students ng pagtusok-tusokin ng 3 kapwa estudyante kasunod ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa malagim na insidente. Sa Las Piñas yan. Ano ang reason? Bakit ganyan ang mga bata ngayon? Siya ba? Ito bang mga batang ito ay nag-a-addictus at young age? Kasi dumaan din tayo sa pagkabata. At hindi tayo ganyan hindi tayo ganyan noon dahil wala pa namang, nung panahon natin, wala pa namang mga addictus benedictus na talamak. Ang mga panahon natin is mga suyop-suyop lang, damo-damo lang. So walang masyadong mga ganong talamak. May mga meron siyempre, pero hindi ganon sa panahon ni Bangag ang mga addictus o ang mga krimen. Recently, di ba? Yung si Anson Ke na steel magnate. Ano ang nangyari dyan? Una, sabi ng PNP, konektado daw sa Pogo. Ano sabi ni Teresita Angsin? No. Hindi konektado sa Pogo. Yung pagdukot sa kanya, imagine mo, nagbigay na ng, according to the report, 160 million pesos. Tapos ginurgor pa ang driver. 160. Baka, nakilala ni Anson Ke, okay, ang kanyang abductors, or may nalaman siya, posible lang, I'm not saying na factual ito, pero this is just my observation. Okay? Na baka nga nakilala na mamaya kakilala pala ni Lisa Tanas at ni Marcos, kaya itinuloy nila. Kaya congratulations sa ating mga Chinese-Filipino business personalities na nararanasan ninyo dahil sa hindi pa kayo kumikilos laban sa mga bangag. Kayong mga Pilipino, ano ang sabi ko sa inyo? Kung kayo ay nakakapollow dito sa aking vlog, 2022, 2023, 2024, ano ang sabi ko? Aantayin o hihintayin nyo na lang ba na sa susunod ay kayo na ang dukutin ng mga bangag? Diba? Ano ngayon? Ano ang eksena ngayon? Di ba sabi ni Bangag, wala ng Pogo ngayon? Noong 2024, wala ng Pogo. Bakit nire-relate pa rin ito sa Pogo? Totoo ba na walang Pogo? O lip service lang? Definitely, may mga Pogo operation pa rin. Kaso lang yung mga state ni Bangag, di ba? So, nung July, nung kanyang state of nothing achieved, natatapusin na yung Pogo, puro dak lang. Kilala naman si Bangag na laging guni-guni. Balik natin yung salita. Guni-guni ang nag-hallucinate o guni-guni bilang asang addictus benedictus, yung mga binibigay niyang statement. So hindi totoo na connected sa Pogo based dun sa statement, di ba, ng Filipino-Chinese, anong kinabibilangan ni Teresita Angsi?
Okay? Ano yun? Anong department? Anong organization yun? Kumbaga yun mga okay. So anyway, so yun mga palangga. Ngayon, kailan pa kayo kikilos? Paggorgor na ang inyong mga pamilya? Recently, dyan sa hearing ng Committee on Foreign Relations, at pinost natin yan, na yung si Marcos Lacanilao, kasama ang picture nakahang ang picture ni Satanas sa wall niya. Diba? Kitang-kita nyo yung special envoy to transnational crime na nagsisinungaling, na nagsabwatan talaga sila na ipagkanulo gamit ang mga fabricated papers na pinalabas na kunyari siya representante ng gobyerno pero dapat specific na kung anong ahensya ang kinabibilangan niya, kung transnational crime or what do you call it, Interpol or whatever. Binaboy, ginago nila, niloloko nila. Magaling. Si Lisa Tanas ang author niyan, di ba? She's good at that. Remember yung ating mga in-expose? At ano nangyari? Kinontempt, ayaw ngayon pirmahan ni Escudero. Ngayon ano sabi ni Escudero? Huwag daw, nag-away-away sila kunyari ni Amy. Huwag mo idamay ang Senado sa eleksyon. Sabi nga dito, pumalag si Chis Escudero kay Senador Amy Marcos at sinabihan ito na huwag gamitin ang mataas na kapulungan. Sabi niya, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title and influence as bridge toward unity, not a wedge of division. Yan ay utos ni Lisa Tanas. Yung mga statement ni Escudero, yan ay nagko-collaborate yung mga hinayupak na yan. At tama naman na drama-drama, pareho naman silang nagdadrama. Sabi ni Escudero, our people in our country expect and deserve no less. Sabi pa niya, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Okay? And sabi niya, Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before sabi pa ni Escudero, the Senate is an institution, Walang kwenta ito actually. Pero ito lang gusto ko sabihin sa inyo. I have not really pasabog, pero information. Escudero, January 1, pareho lang sila nagdadrama. Ito, may papakita ko sa inyong screenshot. Tignan lang Alright. Ngayon, gusto ko lang ibukelya to si Escudero. Alright. Itong message na ito, naganap ito nung sinend ito sa akin January last year. Yung sinasabi, hindi ko pa binuboljak si Amy na kesyo mag-ano daw siya, according to our, yung mga nakapaligid sa kanya, na magsasalta siya ng katotohanan laban kay Marcos Jr. na kanyang kapatid at sasabihin niya na adik yung kanyang ading. Hindi yun natuloy. Kaya yun pang guguyo lang ni Amy. Then remember yung hearing sa Chacha, sa charter change, na binigyan according to Amy Marcos ng tig 20 million pesos each district ang mga hangal na kongresista para pilitin o akitin o imanipula ang kanilang mga constituents na pumirma sa charter change because they need 3%, 3% per district, per district, per kongresista. Ngayon, nag-alala daw si Escudero doon. At dahil nagalit si Romualdez dahil binuking ni Amy Marcos si Tambalustos Romualdez, si Zaldico. Diba? Ulitin ko, yung binuking ni Amy Marcos na nagpakita siya ng Viber message na nagbago itong mga charter change sa kanilang kampanya noong December, actually that was December 2023 to January 2024, na dinideny nitong si Noel Oñate doon sa lead convener ng PIRMA. Yung nagpapirma ba? Na sinasabi niya wala daw kinalaman ito mga si Romualdez, di ba? Tapos later on, nung flash ni Amy Marcos, yung picture, nandoon si Zaldico at si Romualdez, ano ang sabi ni Oñate? It slipped my mind. So dahil may ugong-ugong na delikado si Amy, may message ni Chis Escudero. Alright? Si Amy Marcos.
Ang sabi ni Amy, ang sabi ni Cheese kay Amy, okay, for sure makakarating to. Ang sabi ni Keso kay Amy, you are a brave leader who always speaks for truth. Please take care po. I got info that Speaker Martin and Kongko plans to attack you on your relationship with PBBM. He will claim you're pretending to be close to BBM to make trouble to his administration. But actually, you want to be the president. Yan ang sinabi mo, Kilay, at sinend mo yan kay Amy Marcos. Ngayon, ano ang sabi ni Amy? See? We will not pretend naman. Talagang nasira kayo dahil sa mga gaya niya. So alam ni Escudero, alam ni Amy na sinungaling at itong si Romualdez ang Congress ay mga kawatan, pero wala silang magawa. So tama si Escudero na lahat yung drama-drama. Kaya nga mga kababayan, dapat i-abolish na yan ang Senado at Kongreso, lahat. Dahil alam nila ang kanilang mga baho. Pero tahimik lang sila, nagtatakipan sila. Dahil magkakasabwat ang Malacanang na mga ahas sa Kongreso at Senado para linlangin kayong mga Pilipino, nakawin ang pera ng bayan, i-transmit lahat. Lahat ng mga yan may property sa iba't ibang bansa. Ang pera bumabaha lang sa kanila. Ang mga pamilya ng mga buwaka ng inang kongresista lumalamon sa kaba ng bayan. Mga indirectly, mga kawatan silang lahat. Okay? Hindi natin sinasabi na yung mga pamilya nila ay diretsong kinukuha ang pera, kinakamkam na ganon sa treasury, national treasury, kundi ang kanilang mga asawa ang humihigop ng kaba ng bayan habang itong mga buwaka ng inang to, Kongreso, Senado, lahat yan binibili ng Hermes na hindi naman bagay sa pagmumukha nila. Binibigay ng mga luxury, travel, and kung ano-ano, paglamon, samantalang kayong mga police patrolman. Shout out kay Patrolman Fontilla, na bilib ako na nag-resign na dahil sa kanyang paninindigan. Dahil siya ay, kinakasuhan, lahat, inaaras. So, eto kayong mga police kayo, habang kayo ay nagugutom, hindi na papaaral ng mabuti ang mga anak, kulang sa budget, kulang ang sweldo. Dahil hindi binibigay ang inyong mga bonuses. Dahil isa yan, mga bonus ninyo. Sa in-expose natin ang mga nabikuha nating impormasyon. Ang mga politiko, senador, kongresista, lahat, appointee, elected, ay hinuhubas o inuubos ang pera ninyo. Kaya congratulations. Echo ko lang ang sinabi ni Madam Hanelet Abansenya. Congratulations. Ito yung gusto nyo, antayin nyo na kayo na susunod na dudukutin. So yun mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, noon pa, ano pang inaantay ninyo? May napanood ako na TikTok, I think kay Pambansang Dalaga yun, kay Third Floor Studio. Yung isang adiktos nangaharas sa jeep. Parang ano yung mata niya, hinaharas yung mga pasahero. Ito ba yung life na gusto nyo sa Pilipinas? Na ikaw ay ordinaryong Pilipino, nakasakay ka lang sa jeep. Jeep na nga lang sinasaksyan mo eh. Diba? Hindi na nga aircon na bus eh. Jeep na lang, pinakamurang sasakyan din sa Pilipinas na mura na transportation. Mayroon pang mga addictos na bigla na lang aakyat sa jeep at ikaw ay sisindakin at tatakutin. Hindi ba kayo nababahala sa mga kidnapping ngayon, sa mga krimen? Hindi ba kayo nababahala na ang presidente nyo ay addictus benedictus? Kaya tama na matapang ang sinabi ni Ms. Hanelet na congratulations. Sige, BBM pa more. Bangag pa more. And now, itong nabaril daw, nabaril naman talaga, itong self-confessed at napatunayan na drug, na pulburon, dealer, pusher, lahat na. Nasangkot sa pulburon si Kerwin Espinosa. Imagine mo ang drama, kunyari naghihingalo na, after 4 hours, malakas na uli.
at handa daw tumistigo sa ICC tungkol sa Pulburo drug war. Imagine mo, iba na ang panahon sa panahon ni Bangag. Ang mga pusher, mga sindikato, yun na ang nagiging testigo, which is nakita nyo yan sa Kongreso at Senado. Mga nakakulong, mga pulboronic ay binibitbit ng mga kongresista na magtestigo katulad ni yung nagdidiin kay Harry Roque. Self-confessed addict yun. Ganun na po, baliktad na yung mundo. Yung mga matitino, yun na yung mga pinagbibintangan. Yung mga pusher, lahat ng mga sangkot sa pulburon, yun na ang kinakinukuha nilang witness. Ito naman ang mga media, syunga-syunga. Imagine mo, si Cunanan, self-confessed addictus at self-confessed na nagtitrade ng kanyang laman. Yan may kredibilidad. At ulit-ulitin ko at pinaninindigan ko na kaya siya bumaliktad dahil wala siyang pera at wala siyang tulong na nakukuha kay Sarah. Bakit? Ako ba may nakukuha ang tulong kay Sarah? Ang sabi ko, sige, buhay mo yan. Pero huwag tayong tumulad sa kayang ibenta ang kanilang kaluluwa. Kaya sabi ko nga, kung kaya mo magbenta ng kaluluwa mo, ng kipay mo and everything, mas mahirap kaya magbenta ng kipay kaysa sa magsinungaling, di ba? O, pag nagbenta ka, I don't know, wala naman siyang kipay. Anyway, so yun mga kababayan, yan ang nakikita niyo. Kaya congratulations sa ginagawa ni Bangag at patuloy kayong naghihirap samantalang ang kanyang asawang Lisa Tanas ay patuloy ang kidnapping sa mga inosente. Well, patuloy. Bakit? Hanggang ngayon, andyan yung 2 bata sa Pilipinas na minor de edad na kinidnap niya. Kung sususugin lang kung sino ang mga nasa likod ng kidnapping na yan, baka ang pinakadulo niyan, si Lisa Tanas at si Bangag ang nagpa-kidnap sa mga yan. Pera-pera yan eh. Hindi po hindi kayang mangidnap ng mga ng mga ordinaryong ganggang lang na manghingi ng 160 million pesos, di ba? Kung ang bitbit mo lang na armas, kahoy or something, o toy gun, di ba? So ito ay kung may connection ito sa gobyerno at mga kapulisan na mga sindikato rin. So yan ang nakikita natin dyan, mga kababayan. Pero habang sila ay ginigipit tayo, nakikita nyo naman, di ba? May kinakarma sila, dumudugo na ilong, ay nagilagid, di ba? Alam mo, inantay ko talagang tumulo yung dugo dun eh. Pero nakita ko mo nyo naman, nilulunok na yung dugo niya, nalalasahan niya yun. Unless na lang kung wala na siyang panlasa. Pero nilulunok ni Bangag yung dugo. Habang siya nagsispeech, alam mo, ang Diyos mabait talaga. Lahat yan, kaya mag-antay lang kayo. Baka sooner, bumalagta na yan. Kasalanan ba natin yan? Hindi mo kailangan mag-destabilisa ng gobyerno. Mismo dinadestabilize nila ang sarili nilang kabangagan. Panakot, kasuhan daw ang mga pulburon video. Ang tagal naman. Kasuhan ninyo. Para mailabas na sino magkakaso? Si Bangag. Para mailabas na lahat, para ma-authenticate na rin ng third party yung ma-counter nila yung authentication ko. Para ma-present ko yung authentication na permado ng forensic expert. Wala na po silang ginawa kung hindi magtakot, manindak sa atin. Tanga ka ba, mga kababayan? Syonga bells ka ba na hindi mo nakikita? Ang topic number, everyday na topic nila sa kanilang press briefing, Duterte, vloggers, fake news daw. Where in fact, sila ang nagpahayag ng fake news nung sinabi ng PNP na sangkot sa Pogo si Anson Ke at pinabulaanan yan. Remember yung 14-year-old na bata na kinidnap nung makamakailan lamang na pinutulan ng daliri. Kinonect din nila yung pamilya sa Pogo at pinabulaanan din na walang kinalaman sa Pogo. Sino ang fake news? Dapat talaga imbestigahan nila ito. Lahat para makita natin at ituro ng mga kidnappers, yan ang inaantay natin, na one day ituro ng mga kidnappers na ang utak lahat sa pangingidnap at nagkakapera ay si Lisa Tanas at ang Bangag na administrasyon. Yan na ang negosyo ng Bangag na administrasyon. Pulburon dyan sa Costo. Ang mga sangkot sa pulburon
pulburon. Remember Mark Anthony Sayarot? Absuelto sa pulburon. Nahuli na. Actual na nahuli na may tinitimpla o may minamanufacture ng mga pulburon. Sa panahon ni Bangag, si Mark Anthony Sayarot, absuelto. Imagine niyo na kasabwa ay kasangkot doon sa Australian Federal AFP. 'Di ba? Nahuli ng Australian Federal Police sa Australia na nagpasok ng more or less 2 billion peso 2 billion worth dollar na ano? Is it $2 billion or dollar I think. Or 2 tons? I forgot kung billion or tons may pinagsasabi. But anyway, sangkot, di ba? Sangkot ito sa mga pulburon pero absuelto sa Bangag na administrasyon. Ang isa sa pinakauna kong expose sa inyo, si Michael Ma na in-appoint na special envoy to China. Anong ginagawa niyan? Wala pang dokumento yan. Hindi pa yan, wala siyang black and white na in-appoint. Pero in-appoint, ginagago na kayo eh. 2 tons, right? Not 2 billion. Yes, Cottage Core, thank you. You're following talaga. Yeah, 2 tons. So much information na binibigay sa atin. Congratulations sa inyong mga bangag. Ano pa ang pwede nating i-ano dito? Itong ano natin, never again, no to Marcos, no more Marcos. Yes, nasa Google na po yan si Sayarot, sabi ni Grace. Exactly. Madam, sana magkita na kayo ni Dean Chase, sabi ni De La Cruz in Pasig. Nag-uusap kami, we're looking forward, mag-meet kami nung nakaraan. Kaso hindi natuloy. But magkikita kami very soon ni Dean Chase. Alright? Ali Yuko, thank you so much. Ano daw yun? Ano yung lumang picture ni VP at Mangga yung post ni Daryl? Anong pinost niya? May post ba? Ano daw? Patingin? Bigla nating anuhin. Okay, may post? Ano yan? Hindi ko alam eh. Basta pulburon Lord, absuelto sa mga bangag. Si Satanas sa Pinas na daw pa sikreto ng lumalabas. Maring nasa Pilipinas, pero nasa Pilipinas na siya. Pero you know what? Paano ka magtitiwala sa mga inayupak na yan? Kaya nilang mag-fabricate ng crime, kaya nilang mag-fabricate ng mga dokumento para okay. Pasabog? Anong pasabog niya? Luma na daw ito. Ano to? Si Sarah at saka si Amy? Ako, oo. Parang luma. I don't know. I cannot comment kasi hindi ko alam kung kailan ba yung picture na yan. Pero, mga kababayan, doon ang panghahawakan nyo yung, sa tingin nyo ba, si Inday Sara, babawiin niya yung sinabi niya, yung never again, Marcos? I don't think so. Nasa mga kamay, nabudol na tayo. Alam ni Ivy na adik yung kapatid niya. Baka nag-backdoor si Satanas, sabi ni Gina Peñas. Love, watching from Dubai. Roselyn Dimiterio. Thank you, Roselyn from Dubai. Nako, see you in Dubai. Hindi natuloy yung Dubai ko dyan. Dapat napunta ako dyan, di ba? Alright. Ano sinasabi dito? Naloka ako kay Madam Hanilet. Amy, sabi niya, ano yan? Ek lang yan. Totoo naman. Ek lang naman talaga yon. So, wow, ang bango. Luto na? Oh my God! Lapit na kaming kumain. Naamoy ko yung sardinas at saka tuyo. Oo, luto na. Kain na kami ng bonggang-bongga. Hi, Charis Lux. Thank you so much. So, ano yung mga bagong, hindi pa ako kasi masyado na Hanilet, sabi ni Bea Go.